Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may nakitang kakaibang pattern ng nanomachine sa halimaw na imugi. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon na ang mga ito ay kaparehas ng mga direction kung saan isasagawa ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi pa nito na nagawa nitong masanay ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art ng madaming beses gamit ang breathing at cultivation technique sa loob ng 3 taon, at sa ngayon ay magagawa na niya ito ng paulit-ulit. Kaya naman ay agad na nitong sinugod ang imugi na papasugod din sa kanya. Nang magkalapit ang dalawa ay isinagawa nito ang basic sword technique ng Heavenly Demonic Sword Art, agad naman itong tumama sa ulo ng imugi sa mga pattern na nakalagay sa uluhan nito, at nang matapos ay nabigla ito sa mga nangyari dahil yumapekto ito laban sa halimaw na imugi. Ngunit habang tinitignan niya ito ay nakaramdam naman siya ng matinding pagkabigla, dahil matapos nito ay nagkapiraso-piraso ang imugi, at maya-maya pa ay unti-unti itong nabubuo, kaya naman ay napasabi ito na ang totoong anyo ng imugi ay isang espada. Ngunit mas nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil ang espada ay may nakaukit ditong pangalan, at ang nakalagay ay Heavenly Demonic Sword. Kaya naman ay napapatanong ito na kung bakit ang isang treasured sword, na kinukonsidera bilang ang simbolo ng Heavenly Demonic Cult ay nandito nakatago sa kailaliman ng kuweba. Ngunit nang nagawa niya itong mahawakan ay bigla na lang itong nakaramdam ng isang napakalakas na kapangyarihang nagmumula sa espada, na kinakain ng kadiliman ang buo nitong katawan. Maya-maya pa ay napapatanong ito na kung bakit parang sobrang dilim ng paligid, at wala itong makita na kahit ano sa kanyang harapan. Wala din itong marinig na kahit na ano, na kahit na makapagsalita ay hindi rin ito magawa. Parang ang pakiramdam nito ay ang lahat ng kanyang pandama ay nawala, ngunit hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong takot sa katawan, dahil ang pakiramdam nito ay sobrang napaka-komportable. Bigla naman itong napadilat, sabi nito na muntik na siyang kainin ng kadiliman. Agad naman nitong tinawag ang nanomachine, ngunit nagtataka ito kung bakit walang sumasagot sa kanya. Nang bigla namang may nangyayaring kakaiba sa harapan nito, at magmula dito ay lumabas ang isang puting imugi sa harapan niya. Kaya naman ay nagtataka ito kung bakit may isa pang imugi sa lugar na ito, nang bigla naman itong sumugod sa kanya. Sa isip nito na ang mga sungay nito ay mas mahaba, at ang katawan nito ay mas lumaki, at napapatanong naman ito kung ito ba ay nagbagong anyo bilang isang dragon. Nang bigla namang may sumugod din na nagmula sa kanyang itaas. Namamangha naman ito habang pinapanood ang isang tao sa pakikipaglaban nito sa dambuhalang imugi sa kanyang harapan, at sa pagkakaputol nito sa isang sungay ng halimaw. Agad naman nitong napansin ang bumagsak na sungay ng imugi, dahil sa nangyari ay nagwala ng husto ang halimaw sa kanyang harapan. May napansin naman ito sa katawan ng imugi, dahil ang puting kaliskis nito ay nagbabago ng kulay at nagiging itim. Nagtataka ito kung sino naman kaya itong nakagawang makahiwas sa sungay ng isang mabangis na imugi sa kanyang harapan. Bukod pa doon ay may naramdaman itong isang malakas na sword chi manifestation, at ang hawak-hawak nitong itim na espada. At biglang nagsisugod ng sabay ang dalawa sa kanyang harapan. Matapos na magtama ang dalawa ay matagumpay naman nitong napinsala ang imugi sa kanyang harapan. Biglang nanlaki ang mga mata nito dahil ang teknik na isinagawa ng nilalang na ito, ay ang third technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi nito na ang kanyang bersyon nito ay hindi kasing lakas gaya ng sa kanya. Matagumpay naman nitong tinalo ang dambuhalang imugi, at nang matapos ay agad nang itinusok nito ang espada sa katawan ng halimaw. Sabi ng estranghero ay aabutin ng mahabang panahon upang ang lahat ng enerhiya nito ay magawang mai-absorb, at tingin nito na ang magandang resulta sa pagkakataon na ito ay hindi sa kanya nakatadhana upang magawang gamitin. Nang bigla naman nitong titigan si Yuwon, sa nangyari ay nagulat dito ang ating bida, ngunit nginitian lamang siya ng estrangherong nilalang na ito. Nang bigla naman itong nagising at nakabalik sa kanyang sarili, ito ay inuubo pa ng matauhan. Sa tingin nito ay nagawa niyang makalunok ng hindi inaasahan ng ilang patak ng itim na likido sa kanyang paligid, at nakakapandiri ito. Matapos ay tinanong nito ang nanomachine kung gaano ito katagal na nawala sa kanyang sarili.
Sabi ng nanomachine na hindi ito nawala sa kanyang katinuan ngunit bigla itong nag-collapse matapos na magawang mahawakan ang espada. Di naman makapaniwala dito si Yuwon dahil sa pakiramdam nito ay nawalan siya ng ulirat ng mahaba-habang oras, kaya naman ay tinanong niya ito kung gaano na siya katagal dito magmula nang pasukin niya ang kuweba. Sinagot naman siya ng nanomachine na halos wala pa itong 1 oras na nasa loob. Nakahinga naman ito ng maayos dahil sa mga nangyari sa kanya, ay ang lahat ay panandalian lamang, ngunit bakit naman ito nag-collapse ng ilang segundo? Sabi ng system na noong nagawa nitong mahawakan ang espada, ang dark plasmic energy ay pumasok sa kanyang buong katawan, at sa loob ng maikling pagkakataon na iyon, ay ang nerve cell nito sa kanyang utak ay gumana ng 100% sa oras na iyon. At ang dark plasmic energy na pumasok sa kanyang katawan ay naging isa sa kanyang chi sa loob ng kanyang katawan. Nagulat naman sa pagkakasabi nito sa kanya na ito ay naging isa sa kanyang chi sa kanyang katawan. Sabi nito na walang duda, dahil ang akala niya ay may kakaibang demonic energy itong nararamdaman sa loob niya, ngunit bakit ang chi nito ay nagbago ng sobrang laki? Ito kaya ay epekto ng Black Sword? Ngayon na naisip na niya ito, ay nasaan naman kaya ang Black Sword na hawak niya, nang may napansin ito sa kanyang pulso. Nagulat ito bakit may mga nakamarka sa kanyang mga pulso. Sa Sealed Demon Cave exit naman, ay nagtataka na ang mga ito dahil nakakapagduda na ang isang nakaabot na sa Grandmaster, ay abutin ng ilang oras sa loob nito, at halos 2 oras na ito sa loob kaya naman ay may nangyari kayang aksidente dito. Sa isip ni Senior Instructor Hu, na ito ay kilalang-kilala na isang kuweba na may sealed demon sa loob nito. Ito din ang lugar kung saan ginaganap ang ika-5 pagsusulit magmula nang tinayo ito ng Sword Lord ng Demonic Academy, ngunit narinig nito na ang lugar na ito ay ang makakapasok lamang ay ang taong may kwalifikasyon, at posible kaya na ito ay si Qian Yuwon. Nang biglang may nagbukas ng pintuan nito, at mula dito ay lumabas na si Squad Leader Qian Yuwon. Ngunit sa paglabas nito ay umalangasaw ang masamang amoy nito mula sa kanyang katawan. Kahit na hirap itong matignan ni Senior Instructor Hu ay malugod niya itong binabati sa kanyang pagkakapasa sa ika-5 pagsusulit, na agad naman ditong nagpasalamat si Yuwon. Nagtaka naman ito, dahil napansin niya ang hawak-hawak ni Yuwon na parang isang sungay ng hayop. Matapos ay agad naman na itong naligo dahil sa matinding amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Sabi nito na sa wakas ay nawala na ang masamang amoy sa katawan nito, at sa tingin nito ay kalahating oras na itong naliligo. Tinignan naman nito ang nakuha niyang sungay at biglang may naalala. Agad nitong sinubukan ang Heavenly Demonic Sword Art gamit ang bagong espada nitong nakuha, ang Black Sword, nang matapos ay labis itong namamangha dahil ang Black Sword na ito ay kayang-kaya ang teknik na Heavenly Demonic Sword Art, at hindi lamang ang espada na ito ay kayang hiwain ang sapphire ng ganun lamang kadali, dahil ang bagay na ito kung sasamahan ng key manifestation ay sobrang nakakatakot, nang bigla naman itong nawala at pumasok sa kanyang mga falso. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay napansin nito sa kanyang katawan na parang mainit ito at pinagpapawisan. Sabi ng nanomachine na ang maitim na likido na pumasok sa kanyang katawan, ay nagawang damaloy na sa kanyang blood vessels, at nagresulta ito sa paglalabas ng mga naiwang mga toxin sa loob ng katawan nito. Nagtataka naman ito dahil halos lahat ng toxin nito sa katawan ay naipalabas na niya nang makatungtong ito sa Grandmaster Prowess, at makamit ang pagkadalisay ng kanyang katawan. Ang likido na ito pala ay may epekto ng paglinis kahit sa pinakamaliit na toxin sa loob ng katawan ng isang tao. At ngayon na naisip na niya ito, sa tingin niya na ang dark liquid na ito ay ang dugo ng imugi. Ito ay maaring makatulong ng malaki sa kanyang mga kasamahan kung sakaling maipapainom niya ang mga ito, kaya naman ay kukuha ito ng kahit na kaunti. Matapos ay nakaramdam naman ito ng pagyanig ng lupa. Sa nangyari ay naguguluhan ito, kaya naman ay agad na itong lumabas sa loob ng sealed chamber, nang makaalis ay kamuntikan na itong mapasama sa pagguho nito, mabuti na lamang at nakalabas ito sa tamang oras.
Sabi nito habang tinitignan ng gumuhong sealed chamber, ay sabi nito na mabuti na lamang at nakakuha ito ng sapat na dark liquid para sa kanyang mga kasamahan. Ngunit nang hihinayang siya dahil ang dark liquid na ando doon ay sapat na para mapalakas ang martial force ng buong demonic cult, at nang may napansin itong isang bagay na naiwan sa pagguho ng sealed demonic chamber. Sabi nito na ito sigurado ang sungay na nakita niyang pinutol sa kanyang alaala. Kinuha niya na din ito ngunit saan naman niya ito maaring magamit, siguro ay mapapataas nito ang kanyang chi kapag pinakuluan niya ito at kainin. Dahil sa wala na itong maisip ay sinabi niya sa nanomachine na iyan alisan niya ang sungay na ito. Sabi ng system na base sa resulta ay binubuo ito ng mga material na wala sa program ng kanyang data. Ngunit ang bagay na nakuha nito ay nalalapit ang tibay nito sa gaya ng isang pinakamatigas na diamond. Nagulat naman si Yuwon sa kanyang narinig na halos kasing tigas ito ng isang diamond, dahil kung totoo ay matibay pa ito kaysa sa isang sapphire. Upang makasiguro ay kailangan niya itong masubukan gamit ang kanyang malakas na sword chi. Matapos niya itong atakihin, ay nagulat naman ito at hindi makapaniwala sa naging resulta. Hindi man lamang ito nagasgasan at bukod pa doon ay may kakaibang puwersa dito na nagpapawalang bisa sa kanyang chi sword, dahil ba sa isa itong sungay ng spiritual beast. Nang bigla naman itong nakaisip ng mag-anden ideya, at dahil sa tingin nito na makakayanan din itong makayanan ang teknik na Heavenly Demonic Sword Art, at ng Butterfly Dance ay maari niya itong gawin na isang blade o di kaya ay espada. Sobrang tigas ng bagay na ito, ngunit sigurado ito na ang tagapagmana ng tanyag na blacksmith o Yezi, ay may magagawa sa bagay na ito. Alas 4 sa Demonic Academy Main Building, Director's Office. Ay sa isip ng Left Guardian na halos 4 na oras pa lamang ang nakakalipas. Ngunit bakit ang isang ito ay sobrang taas na kaagad ang itinaas ng kanyang enerhiya, at hindi lamang ito dahil nagagawa niyang kontrolin ito ng maayos, ngunit may nararamdaman din siya ditong kakaibang demonic energy na nagmumula dito. Ang ibig sabihin ba nito na si Senior Instructor Hu ay tama, ngunit ang akala niya ay isa lamang itong alamat. Ang una ay ang kanyang sword technique, ngunit ngayon ay ang demonic energy, hindi kaya ay ito na talaga yon. Bigla namang pinutol ni Senior Instructor ang Left Guardian sa malalim na pag-iisip nito kay Yuwon. Humingi naman ito ng pasensya at tatawagan na niya ito magmula ngayon bilang Brigade Leader Chian Yuwon, dahil sa pagkakapasa nito sa ika-5 pagsusulit. At ito ay naging isang totoong martial art master ng kanilang demonic cult. Nagtaka naman si Yuwon sa isang bagay na ibinigay sa kanya, sabi ni Senior Instructor Hu, na ito ay isang dagger na gawa sa black iron, na ibinibigay lamang sa mga brigade leader ng kanilang demonic cult. Nang binuksan nito ni Yuwon ay nakalagay dito ang pangalan ng Heavenly Demonic Cult. At mula dito ay nakakaramdam ito ng chi sa mga nakasulat, at mukhang hindi ito gawa ng isang craftsman, ngunit ng isang swordmaster na nagsulat dito. Dagdag pa ni Senior Instructor Hu na ang nakaukit dito ay personal na inukit ng kanilang Lord Xian, ito ay isang honorable item na ibinibigay lamang sa mga brigade leader. Sa isip naman ni Yu na nais niya itong itapon ngayon din mismo. Ngunit dahil sa madaming makakakita sa kanya ay itatago na lang niya ito. Matapos ay agad nitong tinanong ang Left Guardian kung ano naman ang patungkol sa ika-6 na pagsusulit. Nagulat naman ang lahat ng mga instructor sa nais na malaman ni Yuwon. Masaya namang sinabi ni Left Guardian na si Brigade Leader Chian Yuwon ay sobrang kwalipikado para makuha ang pagsusulit na ito. Sa isip naman ng mga instructor na ang ika-6 na pagsusulit ay kakailanganin mo na kahit maging isang Grandmaster, at sa kanilang henerasyon, ay ngayon lamang nila ito mapapanood, dahil ito ang kauna-unahang kandidato sa nagdaang 70 taon upang maging kwalipikado dito. Nagulat naman ito nang sinabi ng Left Guardian na ang ika-6 na pagsusulit ay ang magawang matalo ang isa sa 12 mga Council Elders, ang pinakamalalakas na martial arts master sa loob ng demonic cult. Matapos ay tinanong niya ito kung may gusto ba itong makalaban sa isa sa mga council elder na kanyang naiisip ngayon. Sa Demonic Academy Precious Library naman ay patungo dito si Yuwon,
Sabi nito na para sa ika-6 na pagsusulit ay ang tiket mo para maging isa sa 12 council elder. Ang labanan kontra sa 6 na main clan ay mag-uumpisa na kapag natapos na ang Demonic Academy. At binibigyan siya ng pagkakataon upang matanggal ang isa sa mga pinakamalakas sa mga ito, ang makakuha ng panalo, at pagkatalo sa isa sa mga ito, ay nangangahulugan ng paghina ng iba sa mga ito, at ito ang pinakamagandang paraan. Kailangan na nitong may master ang final technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sa Director's Office naman, ay namamangha ang Left Guardian kay Yu-Woon dahil sa nag-mature na ito ng kaunti, dahil ang akala nito ay ang agad nitong pipiliin ay ang head ng Poison Clan dahil sa kanyang ina na si Lady Hua. Ngunit ang sinabi nito sa kanya na pag-iisipan muna ni Brigade Leader Chian Yu-Woon kung sino sa mga ito ang nanaisin niyang makatapat. Kahit na binibigyan na ito ng pagkakataon upang makaharap ang target ng kanyang paghihiganti sa opisyal na tapatan, ay kumilos pa din ito ng may pag-iingat. Sabi pa nito na si Yu-Woon ay isa sa mga mahirap na makatapat dahil sa kagustuhan nitong paghihiganti. Ang 4 na taon ng proteksyon na maibibigay nila kay Yu-Woon ay matatapos na, ang 6 na main clan ay gagamitin na ang mga pangil na hinasa nila, at kung dumating man ang araw na iyon, ay magkakaroon ng madugong pangyayari sa loob ng demonic cult. Ngayon ay paano naman kaya ito reresolbahin ni Chian Yu-Woon? Sa Precious Library 5th floor, ay nagtataka si Yu-Woon dahil mayroon lamang na 20 libro ang mayroon sa lugar na ito. Naalala nito ang sinabi sa kanya ng kanyang master na Right Guardian na si Sib Meng, na magpasalamat ito dahil natutunan nito ang Butterfly Dance at ang 1000 Martial Breathing Technique, na maari mo lamang na makita sa ika-4 at ika-5 palapag ng Precious Library, kaya naman ay magpasalamat ito sa kanya. At gaya nga ng sinabi ng kanyang master ay nandito nga ito sa ika-5 palapag, at tingin nito ay lalagpasan na muna niya ang isang ito. Maya-maya pa ay nakapunta na ito sa Sapphire Monolith ng ika-5 palapag, at sabi nito na ito na ang kanyang pinakahihintay, ang final technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Sabi nito na i-scan nito ang tula sa harapan nito at i-analyze ang chi control component para sa kanya. Nagulat naman ito ng pagpunta niya sa likod ng Sapphire Monolith, at hindi ito makapaniwala. Na paano ito nangyari na walang kahit na anong sword marks dito? Napaisip naman ito na dahil ba sa wala ang destructive sword technique ay wala dito, ay dahil ba ang demonic founder ay walang kahit na anong naiwan dito? Kaya naman ay tinanong niya ang nanomachine kung wala bang kahit na ano ang naiwan sa Sapphire Monolith dito. Sinagot naman siya na mayroong naiwang bakas ng espada dito na naiwan ng isang tao, matapos ay ipinakita ito kay Yu-Woon sa pamamagitan ng augmented reality sa paningin nito. Nagtataka naman ito dahil isa lang itong maliit na butas at napapatanong kung ang maliit na butas ba na ito ay nagmula sa Heavenly Demonic Sword Art? At posible kaya na may segowa ang ganitong klase ng sword technique. Dahil sa pagtataka ay agad itong nagtungo sa harapang bahagi ng Sapphire Monolith. Sabi niya na hindi niya ito agad na napansin dahil sa tula na nakalagay dito, ngunit ang technique na ito ay tumagos hanggang sa kabila. Paano itong nagawa dahil mukhang ang isang ito ay hindi ginamitan ng malakas na chi. Sa tingin niya na ito ay nagawa sa pamamagitan ng purong puwersa ng sword technique na nakafocus lamang sa isang punto bago ito na ipalabas, at kung ginamitan ito ng kaunti pang chi ay maaring magkapira-piraso ang monolith. Sa tingin nito na ang monolith na ito ay walang destructive sword technique, ay hindi kaya na hindi pa nadidiscover dito ang Heavenly Demonic Sword Art. O hindi kaya dahil sa ang gumawa ng destructive sword technique ay hindi nakahanap ng dahilan upang mapawalang bisa ang teknik na ito gamit lamang ang basic sword movements. Ang epiphany ng espada na nakuha ng Heavenly Demonic Founder sa mga huli nitong mga taon, ay kaysa masagot ang teknik ay ginawa na lang niya ito bilang isa na magdadala ng intent ng sword technique ng magkasama. Ang intent ng espada ay base sa kagustuhan ng taong gumagamit nito, at ang kagustuhan ng dalawang ito ay magsasama sa iisang hangarin. Maya-maya pa ay may nangyayaring kakaiba sa paligid ni Yu-Woon, at hindi rin nagtagal ay may lumabas ditong kakaibang aura na nakapalibot sa kanyang buong katawan.
Nagpatuloy pa ito sa pagpapalabas ng malakas na enerhiya sa buong paligid, at nagawang masira ang mga pagkakayos dito lalo na ang mga libro sa loob ng ikalimang palapag ng Precious Library. Dahil sa mga kakaibang ingay na naririnig ng gwardya, ay agad itong pumasok dito at nagtanong kung anong nangyayari sa loob, ngunit sa pagpasok naman ng gwardya dito sa loob, ay natigilan ito sa nasisilayan ng kanyang mga mata. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.